naman pong topic ngayon. Pero ayun, ano lang, bardagulan sana eh. Mukhang wala si Brad Rodolfo. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ano, kamusta ka na? Ah, Eto okey okey lang naman, same, mas ano lang 'no siguro, naalala mo yung sinasabi ni Kuya Adel ano na yung before you talk 'no, you walk 'no, walk it first before you talk it ano. So, I make sure na kung ano yung sinasabi ko 'no na, mga bagay-bagay na we need to move on 'no, na we have to forget about MCGI na ang lagi na lang natin nakikita sa kanila yung mali nila na tila ba nung lumabas tayo ng MCGI, hindi na natin na-appreciate yung magagandang bagay at yung mga magagandang bagay na patuloy nating nakikita 'no, na parang tila ang lagi natin gustong pag-usapan, yung kamalian, yung pagkakamali, yung hindi pagkakaunawa sa Biblia. So, nung sinasabi ko yun, Ate Ansat 'no, sabi ko sa sarili ko 'no, it's like me 'no, talking this but I have to also analyze or kumbaga evaluate my own self ano na, ito bang sinasabi ko ginagawa ko? So that's the very reason why 'no na medyo kung napapansin mo Ate Ansa at Brad Enoch 'no, sa lahat Fix, Kuya Adel 'no, Broccoli of course, kung medyo naging madalang, it's because I'm in ano 'no, I'm in the path of fixing my life. Kasi I think that's the best way 'no to prove 'no na, nakalabas tayo and para maipakita natin 'no na tama tayo sa ating desisyon, ipakita natin sa paraan ng ating pamumuhay na umuunlad tayo, hindi yung nananatili tayo sa ganong sitwasyon. And I'm really happy. Oo, when I'm listening no, doon sa mga past episodes na narinig ko kay Ate Kay, no, sabi nga nila, no, we're done with that, no? Nagmo-moving on process tayo, no? It makes me feel happy and of course it makes me feel validated, no? Opo. Of the mindset that I have. Bakit? Kasi yun talaga yung gusto nating direksyon na puntahan eh. Yung hindi tayo masadlak na lang lagi doon ba tila puro sa MCGI na lang. So yan po ang ating mga kaibigan, kaibigan hanggang sa ngayon sa kaibigan. So mga kapatid, Felix More TV again, nandito tayo. Gagawa lang din naman ako ng reaction at ako po ay makikisali sa kanilang talakayan. Ito po ay nandoon sa Broccoli TV. Kasi itong Broccoli TV, pag sila ay nagbo-broadcast, bagamat nakatago sila sa aparador, hindi nakikita kanilang mukha, narinig naman natin ang kanilang boses. Ngayon, bagamat may mga pangalan silang nabanggit yan, pero malay natin kung sino yan, so whatever. At ako naman dito ay magbigay lang naman aking mga sariling opinion, reaction sa mga sinasabi nila. Dahil medyo sa pakiwari ko na may aking napakinggan sila, na sila sa malawak na pangunawa. Muli po mga kaibigan, today is May 31, 2026. Ito po ay aking bigyan ng kaunting reaction opinion ang kanilang mga sinasabi at ako din na may nakaramdam na ang mga tao na involved sa usapang ito, bagamat busis lang, sila po ay mga tinatawag na mga nag-i-exit na po dyan sa MCGI at ito sila, naglalabas sila ng kanilang mga saloobin. Siyempre, sa bawat isa karapatan natin ang mga kagaya niyan. At gusto ko lang din namang sabihin sa bagay na ito na pagkasabihin kasing exiter, marami po sila, paksyon-paksyon. Right? Unahin ko lang muna, itong paksyon na ni Willie Santiago, bagamat mayroon siyang iglesia ngayon na naitayo at siya ngayon ang umaakto bilang isang tagapangaral doon, ebanghelista, ano ba tawag sa kanya doon? Yan po ang paksyon ni Willie Santiago. Na ngayon, ang pangalan ng kanyang iglesia ay duplicate lang din naman sa MCGI. Pero, inirehis lang niya sa bandang dulo. Kasi ang tawag diyan, Members Church of Jesus Christ. Oh, Members Church of Jesus Christ. Ewan ko basta. Ewan ko. But anyway, basta MCGI din yung kanyang pangalan sa kanyang grupo. MCGI din kasi yun nga, yung M kasi members din ang kanyang umpisa sa pangalan ng iglesia ni Willie. Members of Jesus Christ in Members Church of God in Christ. Ayan.
Di MCGI din, pero ang dulo is I pa rin, pero in Christ. Yun po yun. So, yun po ang ka Willie Santiago. Dito naman sa kanila ni Badong, ibang grupo naman yun. Kanila ni CJ Perez. Iba yung grupo ni Badong, iba naman kay CJ Perez kasi pakiwara ko din man ang mga yan, hindi din naman magkasundo kasi minsan narinig ko kay CJ Perez, minura din daw siya ni Badong. Yung mura na, hindi mura na, talagang patinanay niya, PI na PI talaga eh. So dahil nga doon, sabi ni CJ Perez, nagalit nga daw yung kanyang misis. So ito naman si Badong, iba naman yung kanyang faction. Si Badong talagang paninirang puri lang. Wala nang iba, wala namang ipinaglalaban to. So sulsulan niya yung nandito sa loob ng MCGI. Como yung MCGI, wala nang kinabukasan dyan pagdating sa kaligtasan. Yun po isa mga sa demonyo. Yun si Daniel Rason anak ng demonyo, nanay niya, mga kung ano-anong mga paninira baga sa madalit sabi. Ngayon, dito naman sa paniglan ni Broccoli TV, di ko rin naman sila masabi kung sila nga ba'y nagkakasundo dyan or may kanya-kanya silang mga sinasalihan or bahala na si Batman kung saan sila dyan. Kumbaga pagdating sa araw na gusto silang tumawag sa Panginoon, kanya-kanyang upo lang doon, kanya-kanyang luhod, kanya-kanyang panalangin o ano pa man ang uri ng kanilang pagtawag doon. So, dito po, narinig ko kasi na ito po nagbo-broadcast ang channel ni Broccoli TV. So, ito po ngayon, akin po silang, makisali ako sa Banalit Sabi sa kanilang isang malawak na talakayan pagdating dito sa saping pang-pananampalataya. Bagabat ang mga iyan, masabi natin na sila ay ex-MCGI dahil galing sila dito. Alright? So, yan po. Ito, makikita natin na Ilyo. Ayaw ko kung sino itong Ilyo na yon. Basta ito, mga kaibigan, kung ako naman ay magre-reaction dito at magsasalita sa mga bagay-bagay na ito, ako po'y lantad na narito. At gusto ko pong sabihin ng marami na ako po'y andito sa umbrella or sa ilalim ng pananampalatayang Iglesia ng Diyos na ipinapangaral at pinapangunahan ni Brother Eli Soriano na ngayon siya ay pinagbakasyon na po ng ating mahal na Panginoon at ipinalit niya si Brother Daniel Rason. Dito po yan sa kapatiran or mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. In other words, sa English is MCGI. Alright, sa ating pagpapatuloy, atin lang po silang pakinggan. Ano ba yung mali nila? Ano ba yung hindi nila pagkakaunawa? Ito yung mas tamang pagkaunawa? Ito yung tamang interpretation? Lagi lang naman tanong natin sa dulo dyan gaya nung lagi nating tanong, no? What's gonna be next, no? Correct. So, okay, so let's say, nakita natin yung tamang interpretation. But the biggest question is this, no? Ano yung impact nun sa'yo? Ano yung mangyayari sa'yo? Di ba? Makakapag-move on ka ba? O lalo lang tataas yung iyong spiritual ego na kita mo, nung lumabas kami, mas tama kami kaysa sa inyo. Ang pagkaunawa naririto sa labas, kami ang kinasihan. So lalo nagpapatuloy yung delusion ni Ate Ansat kung napapansin mo. Apo. Diba? I hate to say this, but you have to offend people, diba? You have to offend people to free them from that delusion or illusion that they have na kami yung lumabas, baka ang bayan ng Diyos yung mga lumabas. When in fact, no, hindi naman kayo yan Hindi tayo kasama dyan. So, yun. So, yun po, yun ang kanya-kanyang pananaw. So, hindi natin sila, or di ba, sino nga pa kasi itong tao na to? Boses lang kasi ang ating narinig. Alam niyo dyan, mga kapatid, bagamat ako'y nagsasalita na mga kapatid, siyempre kapatid talaga tayo kahit saan daanin. Sa ngalan ng isang lahing Pilipino po tayo. Isang lahing lalang ng Panginoon. Tayo po'y magkakapatid sa punto na yan. Pero sa pananampalataya, maaari ko kung sabihin ngayon sa punto rin naman ito, na tayo po hindi na magkakapatid dahil kayo may kanya-kanyang paninindigan. Alright? So, karapatan ninyo yan. Magsasalita kayo dyan. Hindi ko naman masabi ko talaga kung sino pangalan ninyo dahil ito makikita natin. Ilyo, ayaw ko kung sino ito. Mayroon narinig tayong babae. At isa lang din po ang malinaw dito na ito po ay nandito sa bahay ni Broccoli TV. Ito naman din ang aking paninindigan dyan at ang aking pananaw. Bayan ng Diyos, yes. At yan naman hindi naman lingid sa atin nung tayo po'y nagsama-sama pa dito sa panahon ni Brother Eli Soriano.
At magiging kayo, ako at kang sino man sa atin na nag-iingay-ingay ngayon, lalo na yung tawagin dito yung mga na ex-MCGI, na tayo panipaniwala talaga sa pangaral ni Brother Eli at ipinauliwanag na po yan ni Brother Eli. Di ba sinabi doon, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, di ba ganon? Di ko na ma-memorize ang verse na yan. Kung ang aking bayan na tumatawag sa aking pangalan, sila'y aking bayan, sila'y aking mga bayan, at sila'y aking, hindi ko sila pababayaan. Mga ganong linyahan dyan. Di ko na lang masabi kung anong version. Right? At ako lang din naman ay nagtataka, bakit nung panahon ni Brother Eli, nandito pa siya sa atin kasama pa, at siya pa mismo ang nagsasalita sa larangan ng pananampalataya, lalo na sa pagtatanggol ng mga sinasampalatayanan natin nung tayo pinagsama-sama bilang isang kapatiran. Bakit wala kayong kibo? Right? Nandiyan na yun eh. Itanong mo kay Soriano. Bakit kayo hindi nagtanong? Dahil ba doon mayroon kayong kinatatakutan? Or baka naman, di ba? Or baka naman ngayon, kaya ganyan na lang kayo, dahil hindi kayo kontento sa pamumuno ni Brother Daniel Rason. Tandaan natin mga kapatid, si Brother Daniel at saka si Brother Eli, bagamat nasa isang pananampalataya, ay iba ang Brother Daniel kaysa Brother Eli. Ngayon kasi ang iba nangangarap na kung paano si Brother Eli magsasalita, ganoon din si Brother Daniel. Hindi na po ganoon. Right? Pero iisa lang yan, pananampalataya. Yes, andyan. Sabi nga ni Brother Eli noong mga nagdaang panahon, huwag natin tingnan ang bawat isa sa atin ayon sa ating, kung ano man ang ating larawan. Tingnan natin ang bawat isa sa atin ayon sa mga aral na ating pinagsama-samahan dito. Ganun po yan. Alright, sige, tuloy tayo. Maganda, no? Kung tayo magbabasa rin ng Biblia, no? Sabi nga ni Brother Enoch, basahin mo yan nang aware ka, no? Yung ginagamit mo yung tinatawag ng metacognition, na aware ka doon sa awareness mo. You are also thinking of your own thoughts, no? You are thinking of your own interpretation about the Bible, no? Na hindi ka kasama dyan. So, kailan ka lang nagiging kasama dyan? Kapag ina-adapt mo yung itinuro ni Jesus na morality, yung Correct. kanyang law of love. Pero the rest dyan, huwag ka na makisali dyan. Na tila ba, let's say for example, makakarinig tayo ng may mga nagtuturo nowadays, no? Common ito sa mga nag-exit na, no? Ang sinasabi nila, si KDR daw hindi kinasihan. Si Kuya Daniel daw o si Brother Daniel Rason, kumbaga feeling ng MCGI, sila yung bayan ng Diyos at sila yung nasa loob ng Biblia, na hindi daw dapat ganon, no? Kasi hindi naman talaga sila yung bayan ng Diyos. Pero pansinin mo, no? Just guard. Ayan, ma-stop ko kayo dyan, ano? Alam mo yung usaping sila yung bayan ng Diyos. Tapos sabi naman ng iba dyan, sabi nga ni Badong, magsilabas kayo sa kanila, bayan ko. O yun, kami ang bayan ko. Kayo, hindi kayo ang bayan ko. So whatever, kanya-kanyang paninindigan yan eh. Siyempre, sabi nga nila, basta't ikaw gusto mong lumusot sa anumang bagay, bigyan mo ng katwiran ang iyong mga ginagawa sa anumang paraan. Talagang mga ngatwiran at mga ngatwiran tayo, di ba? At yun po ay talagang normal yan sa bawat isa sa atin. Para ba paninindigan at palalabasin talaga na mayroon tayong katwiran sa mga bawat galaw na ating ginagawa. Yun po yun. Right? Sige, tuloy tayo. Them, no? Listen to them doon sa kanilang unguarded spoken minds, no? Naibubulalas din nila ito na bibigyan tayo ng pagkaunawa. No, wag tayo mag-alala dahil sa araw ng pangangailangan o yung basta yung ganun, ano, na yung espiritu ng Diyos ibubuhos sa iyo, wag ka mag-alala at magkakaroon ka ng bibig na hindi masasalangsang ninuman. So magkakaroon ka ng bibig, no, na kumbaga ang nagsasalita ay Holy Spirit. Di ba ati unfair yun? Kung sinasabi mo sa MCGI, kila KDR, kila Brother Daniel Rason na hindi kayo yan, hindi kayo nakasulat na yan. Di ba? Tapos kayo, i-claim mo naman na kayo yung nakakapagsalita, kayo nakakaunawa, kayo yung pinakasihan, kayo yung binibigyan ng bibig na hindi masasalangsang, sinushoot nyo rin yung sarili nyo sa Bible Correct. Apo. Ganda po. Di ba? Apo. So, At yun po ang style ngayon ni Badong.
Anyway, ikaw ba pangalan mo Ilyos? Ako hanga din naman ako sa iyo, kapatid. Tatawagin kitang kapatid sa ngalan tayo ay isang lahing Pilipino. Right, bagamat ngayon sa kasalukuyan, maaaring magkaiba tayo na ngayon ng paninindigan sa ngalan ng pananampalataya dahil kamo, sabi mo nga umalis ka na, dumistansya na kayo dito sa kapatiran. So, whatever. Ganito naman, hanga din naman ako sa iyo. Malawak ang iyong pangunawa. Hindi ka one-sided. Kinukuha mo ang magkabilang panig. Hindi ba kagaya kay Badong? Walang ginagawa yan si Badong. Puro na lang mga demolition job ang kanyang pinapagagawa. Right? Pero matanong ko sa inyo. Lumabas kayo sa MCGI. Sa inyong kinalalagyan ngayon, kayo ba'y nagsama-sama sa isang bahay? Or baka may kanya-kanya kayong bahay? Bahay pang sarili? Bahay na pinagsama-sama? O ano ba? Ano na ngayong status ng inyong kinalalagyan ngayon sa ngalan ng pananampalataya? Kanya-kanyang diskarte? Kanya-kanyang galaw? Ano nga ba? Kasi ang aking pinagbatayan dito, sabi nga ng ating Panginoon Kristo, mayroon pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Alright, fine. Sabihin ninyo, ang MCGI, yun nga hindi yan maituring na yun nga ang dapat masabi, kulungang ito, yung ito, MCGI. Ang akin naman tanong, kayo naman dyan, mayroon ba kayong kulungan na kung saan kayo ay nagsama-sama? O baka naman kanya-kanya na lang kayong gawa ng kulungan. Bahala na si Batman kung ano ang kahihinatnan. Yun lang. Kasi kung sa panig ni Badong, marami siyang gustong palabasin, sinusulsulan nila ang buong kapatiran. Ang tanong, pagkatapos lumabas, saan ninyo sila dadalhin? Ngayon, bagamat yan hindi nasagot ni Badong sa akin nung minsan kami nagkausap. Sa inyo naman kayo dyan, Broccoli TV. Di ko nga lang kasi alam kung sino-sino kayo dyan. Pero ang aking tanong ay ganito. Kayo ba dyan nagkakaisa? Or mayroon kayong kanya-kanyang pinagkakaisahan? Or talaga namang kayo ay talagang mayroon kayong mga kanya-kanya din namang pinapaninindigan? Yan lang tanong. Kasi madalas ko ditong itatanong, pagkatapos ninyong lumabas sa MCGI, saan kayo pupunta? Yun lang isang tanong na hanggang ngayon mahirap pang makuha kung ano nga ba. Unfair yun. So kung babasa ka ng Biblia, maging neutral ka. Alam mo sa sarili mo, hindi ito para sa akin. Ito'y libro ng Israel, isinulat ng mga Israelita para sa... For your information, brother, sino ka man, pag nagbasa ka ng Biblia, dapat neutral. Paano naman kung neutral ka, huwag ka na lang magbasa. Huwag ka na lang magbasa. Natural pag nagbabasa ka, ipagpalagay mo ang iyong sarili na talagang ikaw may kinasihan ka ng Espiritu ng Diyos. Kasi kung ilagay natin yan sa katayuan ni Brother Eli way back just a couple of years ago, kung si Brother Eli nag-neutral, bakit pa niya didibatihin yung mga iba't ibang pananampalataya dyan? Kung mag-neutral lang din naman. Diba ganon? Therefore, pagka nagbasa ka ng Biblia, ipagpalagay mo sila ay sa demonyo at ikaw ay sa Diyos. Yun lang talaga. Dalawa lang naman talagang laban dyan eh. Ang isa ay sa demonyo, ang isa sa Diyos. Patunayan na lang ang bawat panig. Ganun na lang yun. Pero kung sabihin mong nagbasa ka ng Biblia, neutral ka, and I beg to disagree. Sa mga Israelita. Kailan lang ito naging hintil para sa mga hintil? Sa panahon ni Pablo. Para saan? Sanlibutan ba ng buong mundo? We have to be mindful about the Bible. May sinasabi rin nilang sanlibutan doon, tinutukoy nila yung Roman Empire. Yung sanlibutan ng sakop ng lupain ng Roman Empire. Hindi yan basta-basta buong mundo na para And yan is a case-to-case basis yan. Oo nga, tama yan. Pag sabing sanlibutan, sabi nga doon, di ba, nung panahon ni Noe, ang paggunaw ng buong mundo. Di ba? Hindi yung mundo buo. Maaari siguro sabihin sa mundo nung ginagalawan nila ni Moises. Mga ganun baga. Pero siguro yan is a case-to-case basis. Bagamat ito, linawin ko rin sa inyo dyan, mga kababayan kong nakikinig ngayon, na ako naman hindi naman dito nagmamagaling na isang may unawa talaga sa kabuuhan kung anong nasusulat. Pero case-to-case basis yan ayon sa aking naunawaan nung panahon pa ang Brother Eli nagsasalita.
O nga, sanlibutan, pero hindi sanlibutan, buong sanlibutan, ginunaw ng baha. Maaaring yung sanlibutan na kung saan yung ginagalaw nila ni Moises nung araw. Tila sinabing sanlibutan, iniisip mo na buong earth. No. Kailangan i-consider mo rin yung context ng Bible. Na pag sinasabing sanlibutan, Exactly. Oo, Roman tama. Empire, lahat ng nasasakop ng Imperyo Romano, may mga hintil doon. Yun yung gusto nilang pangaralan doon. Pero huwag mong isushoot yung sarili mo. Huwag mong isasama yung sarili mo na tila ikaw kasama ka, karakter ka sa Biblia. No, you're not. Never you will be. Kunin mo lang yung the Jesus way. Kunin mo yung the law of love ni Jesus, yung selfless, unconditional love. Doon magiging relevant ka. Pero the rest, irrelevant ka na ron. Yun lang Ate Correct. Ansat. No, we have to be fair pag nagbabasa tayo ng Bible. No? Huwag nating iaakusahan o para magsasabihin sa MCGI na hindi naman kayo yan eh. Hindi kayo yan. Kasi hindi kayo yan. And then gagamit tayo ng sitas na huwag tayo mag-alala. No? Kasi bibigyan tayo ng bibig na hindi masasalangsang ni naman. Ikaw din, sinushoot mo yung sarili mo sa Bible. So ano ba talaga? So kung magbabasa ka, alam mo sa sarili mong hindi yan para sa'yo. Kunin mo lahat ng moralidad dyan, i-apply mo sa buhay mo. Yun ang pinakamaganda rather than dinidebunk natin ang dinidebunk yung MCGI and then hindi naman nakikita sa ating pamumuhay. No? Na Sabagay, sa punto na yan, ako naman is, saludo din naman ako sa iyo dyan, brother. Right? Hindi ka one-sided. Pero, hindi naman din ako papayag dyan na sabihin nyo, ay, kayo dyan, kami ito, kayo dyan, hindi kayo dyan, hindi kami dito. Kasi, kahit man saan daanin, sa ngalan tayo, meron tayong tinatayuan na pananampalataya. Sabi nga ni Brother Eli, kung ganyan lang pala din ang ating paninindigan, para sa ano pa tayo dito, nagdidiba-debate, anib na lang ako sa iyo dyan. Or kaya, hindi na lang ako, kanya-kanya na lang tayo, total naman pala, neutral na lang tayo. Kanya-kanya na lang tayo. Walang pinagkaiba sa sagot ni Badong eh. Tinanong ko si Badong kasi, Badong, pag halimbawa ako aalis ako dito sa MCGI, saan ako pupunta? Sabi naman ni Badong, Brother Willis, hindi lang si Badong, pati si Willis Santiago. Ang sabi nila dito, walang problema yan, Brother Felix. Kasi nasusulat yan sa Biblia. Sabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang daan, ako ang pintuan, walang sino mang makarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Lapit lang tayo sa Panginoong Kristo. Di ba? Yan ang katwiran nila eh. Kung ganyan pala, di bakit pa tayo nag-anib-anib pa tayo dito? Basa lang tayo ng Biblia, basta okay po yan. O, Panginoon, patawad. Lord, patawad. Para sa ano pa? O sana noon pa sa buong mundo, di sana wala ng kanya-kanyang pananampalataya. Wala na sana tayong, di ba, iba-ibang klaseng pananampalataya sa ngalan ng mundo ng Kristyanismo. Ibukod lang muna natin dito ibang pananampalataya, lalo na dyan, Islam at marami pang iba. Kung ganyan pala, mag-neutral na tayo dito, di para sa ano pa? Di ba? Ano pa't magkikipagdebate pa tayo? Ay, kayo sa demonyo, kami ay sa Diyos. Di ba yun talaga ang labanan sa ating sa kanya-kanyang pananampalataya sa buong mundo? tayo, nangangaral tayo, turo-turo tayo, bait-bait tayo. Ang pinakamahalaga kasi dyan, Ate Ansat, kapag wala ka if you're off-cam, it reveals you. Correct. So, dapat doon mas magliwanag ka doon. No? Yung tinatawag na Christianship, if there is such a term, no? Yung tinatawag na pagiging Kristiyano, dapat magliwanag yan off-cam. Exactly. Exactly yan, brother. Kasi isang kaplastik ka naman yan. Aleluya, aleluya ka sa harap ng kamera. Pagkatapos noon, yung pala ikay, diba? Naalala ko tuloy yung kwento doon sa isang pastoran doon sa may parte ng Pangasinan. Yung pala, ang hilig sa babae. Diba? May kwento dyan dito na ano pa yan sa national television. Pastor siya maturingan. Pero yun pala, kabit niya yung isang diba, manggagawa doon. Alright? But anyway, isang bahagi yan. Bagamat sa tunay na Kristiyano talaga. Di ba? Kung sinasabi nga nila ang pangalang Judas doon sa 11 apostoles, talagang ipinagkanulo yung mismong ang Panginoon dahil sa pag-ibig sa salapi. Alright? Kaya nga tuloy na bansagan tayo dito, Judas. O pagkaganyan katataksil, Judas ka na. Bagamat hindi naman yan pwedeng sabihin talaga dahil nataon lang siguro na ang pangalan niya ay Judas.
paano kung nataon na ang pangalan niya hindi Judas sa panahong iyon? Hindi Judas yung ang ating pagbabatayan dito. But anyway, kanya-kanyang pananampalataya po yan. Offline, hindi online. Kasi pag online lang, pretentious tayo niyan. We are what we call Christian hypocrites. So I'm going back again to those two words, so Christian hypocrites. Bakit? Kasi we have to say this We have to hurt you, no? The painful truth will set you free. Kung hindi mo kayang tanggapin, then you are steady about being a hypocrite. No, all of your life, no, you will be a Christian hypocrite. Why? Because your heart is not open. That's why your mind is not opening up. Bakit? Kasi ayaw mong tanggapin I-assess mo yung sarili mo. Mabuti ka ba kapag ka offline at online? O online lang, pag offline hindi. Kasi kung hindi ka pabuti offline, then you are a hypocrite. At huwag ka masasaktan kung sinasabi namin, this is for your own very own good. So, And that is case-to-case basis, brother. Case-to-case basis po yan. Alright. Talagang, pero isa lang ang ating masasabi dito. Once ikay nagbabasa ka ng Bible, natural ilalagay mo yung sarili na ikaw talagang nandun ka sa panig ng Panginoon, hindi ka sa nasa panig ng kademonyuhan. Ganon talaga yan Ito'y labanan ng pananampalataya na mayroong sinasabi niyan, ikaw sa demonyo. Kasi maging sa Biblia talaga, nakasulat yan, kayo sa inyong amang diablo. Hindi naman po pwedeng pare-pareho tayong nasa amang diablo. Hindi ganon. Right? Pero hindi mo pwedeng sabihin na kailangan neutral ka. Nag-neutral ka pala. Para mayroon pang pare, evangelista, pastor. Di ba ganon? Pero anyway, brother, ginagalang ko at nirerespeto ko yung nasa pananampalataya mo dahil talagang kinukuha mo yung neutrality sa iyong pananalita. Hindi ba kagaya kay Badong na talagang balasubas na. Di ba? Tapos Panginoon, balasubas man salita. Kanyang big. just open your mind. Tanggapin mo yung para sa'yo, para sa ikabubuti mo. Iyon, Ate Ansat. Thank you. Opo. Brad Elias, maganda yung sinabi mo, no? Talagang, Teka ha, ako nagbabase lang ako sa boses kasi sabi ng babae is Brother Elio. Ito namang si lalaki, sabi niya Ansat. But anyway, hindi kasi makikita mukha nila dyan Ewan ko lang bakit nakatago sa parador. Boses lang ating marinig. Right? So, walang problema yan. Sapat na sa atin ang mga sinasabi nyo dyan. Pastat ng alam ko lang, andito ito sa Broccoli TV. So, Broccoli TV, sinsiyahan ka muna dahil kukunin ko muna yung video mo. Dahil siyempre, boses lang ang ating pagbabatayan dito. Bagamat ako dito nakikita nyo, pero kayo hindi ko makikita, kundi narinig lang ang mga boses nyo. eye-opener. Pero ito naman, no, regarding sa mga claim na, kami nakaunawa. O ito ang tamang interpretation niya no? Una, pwede naman sabihin na anong assurance mo na yan nga yung tamang interpretasyon. Nabasa mo, no? Pangalawa, yung sinasabi na kayo nakakaunawa, again, diyan papasok ulit yung pagka-skeptic natin. Tungkol naman dyan, ano pangalan mo? Ansat. Yan, Ansat ha. Ginagalang ko yung mga sinasabi. Ang akin naman dito, Ansat. Pagdating kasi dyan sa pagkaunawa, wala naman kasing eskwela, wala naman kasing sinasabing Bible, di ba? Bagamat may sinasabi dyan, Bible scholar, pero puro yan mga one-sided. Kasi wala naman dit ngayong eskwelahan pagdating sa pananampalataya na neutral. Di ba? Natural pag mayroong mga nag-aral dyan na pagka-ministro, pagka-pastor, natural kanya-kanyang eskwelahan yun. Di ba? Kung gusto maging ministro, therefore, punta ka doon sa Diliman. Gusto mo magiging pare, punta ka doon sa Roba. At marami pa. Kanya-kanya yung, gawa ng... Ganun talaga yan, di ba? So, kailangan talaga, pagdating sa... Halimbawa, magbabasa ka ng Biblia, intimano yan. Paniwala mo, ikaw talagang nakasatama at sila isa mali. Sabi nga ni Brother Eli, bakit ka pa nangangaral kung sa mismong sarili mo, duda ka sinasabi mo, di useless. Bakit pa tayo nagdidebate kung naniniwala ka ikaw pala'y mali at siya tama, di ba ganon? Ganon lang po ang logic dyan. Di ba? Anong assurance namin na ikaw talaga ang nakakaunawa?
ano naman din, ito naman ang aking masasabi, ano naman ang assurance na ang sila, di ba? Ang sila ay nakakaunawa. Di ba? Kailangan natin kunin magkabilang panig. Kasi natural kahit sino naman eh. Kaya nga may debating inaabot, narinig tayo eh. Natural, ang sa kabila, naniwala sila, talagang sila ang nakakaunawa. Kaya nga nagkaroon ng debate and that's normal. Maging sa ating kasalukuyang panahon. Hindi ka ba naniniwala dyan, Ansat? Na pare-pareho silang attorney. Nag-aral sa abogasya. Nag-aral sa batas. Pero kita naman pagdating dyan sa pag nagkaroon na ng debate sa hukuman. Kanya-kanya silang kliyente. Paninindigan nila, kanilang kliyente tama. Yung kabila naman sila tama. Wala naman magsasabi kami mali. Diba? Pag nasa husgado. Natural ang sabi ng isa, kami dito'y tama yung amin dito, kami po hindi kami scammer. Therefore, sasagot naman yung iba, hindi, biktima lang din ako dito, hindi ako scammer. Ganun lang po yan, and that's normal. Maging dito sa pananampalataya, wala namang magsabi na, kami sa demonyo. Wala, kahit sino pa man. Di parang baliw lang. Bakit ka pa nag-aleluya dyan? Yung pala, ikaw sa demonyo pala yung grupo nyo. Diba? Ganun lang po yan. And that's sinasabi dyan, malayang pamamahayag ayon sa pananampalataya sa pangkaluluwa. 'Di ba? Tapos ito pa, no, subjective pa rin yon, Brad Elios, no? Yung pagkakaunawa natin sa lahat ng nababasa natin is depende kung sino tayo. Dahil example ko nga kahapon, halimbawa may nag-text message, no? Isang word, dalawang words, no? Iba-iba yung interpretasyon natin eh. Bawat isa sa atin, depende sa ating kasalukuyang damdamin. Of course, totoo yan. Sa ating kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang damdamin. Paano naman kung ilagay natin sa kanya-kanyang samahan? Di ba? Pagsamahin mo nga lahat ng may samahan dito, wag lang isali yung iba dyan, basta dito lang sa mundo ng Kristyanismo. May magsabi ba dyan, kapatid, okay na tayo, kami sa demonyo, kayo ay sa Diyos. Mayroon bang ganon, Ansat? And that's normal. Ganun talaga yan. Walang aamin. Di kung may aamin sana, di tapos na ang debate. At nagsama-sama na tayo. Halimbawa, kami dito sa demonyo at kayo sa Diyos. Di magpupuntahan na lang tayo doon sa diliman. Tapos na. Pero hindi ganun. Emosyon. Ano yung nararamdaman mo sa kausap mo? Cultural. Ang daming aspeto. Lalo pa kaya kung Biblia ang pag-uusapan natin, Brad Elios. Exactly. Diba? Mayroon nga dyan nagbabatuhan na ng Biblia. Dahil kahit maghapon, kahit naman wala ng tayuan pagdating sa Biblia, iba-ibang topic, iba-ibang debate. Sa Biblia pa lang, kung mga bilangin natin, 1,000 na topic na pwedeng pag-usap-usapan yan, mayroon yan. And that's normal, Ansat. Ilang salita ang nandyan. Ilang libro yung pinagsama-sama. 'Di ba? So kailangan exactly. talaga sa pagbabasa, no? Sa pagbabasa ako mas gusto ko na talaga yung ungkatin mo sa pinakauna hangga't huli at hindi ako mag-overthink, Brad Elios. I don't think na para sa akin ang mag-overthink diyan sa Biblia na binabasa natin. Oo. Sige po. Actually, ang ganda nung sinabi mo no? Kapag magbabasa ka ng Biblia, even before yan na yung pinagsisigawan natin, no? Even ako nung nasa PPP pa ako, no? Yan yung lagi nating sinasabi na basahin mo yung Biblia, kapitulo, no? Basahin mo yung content and then the context, no? No content. Huwag yung kukunin mo lang yung isang verse tapos bibigyan mo ng sarili mo konteksto, iwiwib mo, itatahi-tahi mo doon sa iba't ibang mga bersikulo ng iba't ibang aklat para lang makabuo ka ng sarili mong narrative, no? Tama yung sabi mo, no? Kailangan basahin mo yan, no? Kung kailangan basahin mo chapter by chapter, no? Para mas maintindihan mo. Alam mo diyan, brother. Di ba yan ang ginagawa ni Brother Eli? Kaya nga kayo walang kakibo-kibo eh. Pero nagtaka lang naman ako, bakit ngayon, nung si Brother Daniel niya, bakit kayo nagsiayawan na? Dahil hindi kayo kontento sa pamuno ni Brother Daniel? Or baka naman hinahanap pa ninyo yung style ng pangaral ni Brother Eli? Tandaan natin, si Brother Eli at si Brother Daniel, magkaiba sila. Bakit? Kaya siguro ganyan kayo, hindi kayo kumibo dahil si Brother Eli nandyan pa.
At tandaan din naman natin, ito ang Brother Eli focus on biblical issue. Yun nga ang nangyari sa panahon noon eh. Si Brother Eli focus on biblical issue. Si Brother Daniel naman focus on pagpapromote ng samahang iglesia ng Diyos. Yun po yun eh. Kasi nandyan siya sa broadcasting industry. Right? Maaari siguro, ganun talaga ang dahilan ang iba nagsilayasan na kasi natural si Brother Daniel na yan. Ang hinahanap nila, wala kay Brother Daniel, nandoon kay Brother Eli. Si Brother Eli, wala na dito, kinuha na ng Panginoon. Di ano pa ba magagawa natin? Natural, maglalayasan ng iba. Ganun talaga yun, and that's normal. Kasi, alam mo, Ate Atat, no? At the end of the day, sabi mo nga, ayaw mo mag-overthink, no? Ako, pabor ako dun eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi ganito, you overthink the Bible. Okay, let's say for example, no, you got the 99%, no, 100% you got the interpretation, no, the right interpretation. But you're not living it. Yung natututunan mo, yung naiintindihan mo, hindi mo naman na isasabuhay. So what's the point? Correct. So, yun nga ang punto ko diyan sa inyo mga brother at saka sister. Nabasa mo, naunawaan mo, pero hindi mo isinasabuhay. Kaya, kailangan talaga ang mayroong manager. Kumbaga sa isang company, hindi po pwede, kanya-kanya kayong gawa dyan. Wala kayong manager, wala kayong amo, basta bahala na. Pero nasa isang company kayo, paano yan? Ganon din sa pananampalataya. Di ba po pwede puro lang kapatiran? Kailangan talaga mayroong leader na siyang magpapatupad sa mga kung ano man ang dapat ipapatupad. Kaya nga sa Bible may mga kautusan eh. Paano nga kung kanya-kanyang basa, kanya-kanyang unawa, kanya-kanya na lang tayo. At kaya nga siguro, kayo dyan mga ex-MCGI, hindi kayo nakasundo-sundo, kanya-kanya kayong landas, bahala na si Batman kung saan kayo makarating. And that's my point. Correct. Mas okay na ako doon sa simple-minded, no? Itong pagkakasabi dyan tapos ang laging nauuwi sila sa pagkakaintindi nila. Ang sabi kasi pag-ibig eh. At the end of the day, it's pag-ibig. At the end of the day, it's always pag-ibig. Let's do good works, no? It's all about pag-ibig, no? If they see us, no? We are doing good works na namimigay tayo ng lugaw o anuman, at pinaparatangan tayo na ipinapakita natin, at sa puso naman natin hindi natin ipinapakita, talagang sadya nakikita lang. At the end of the day, no? It's still love, no? That matters, no? Alam mo, Ate Ansat, mas okay na yun. Mas okay Correct. na yun. Opo. Talagang mas okay yan. At yun po ang isa sa pamamaraan ng pagmumuno ni Brother Daniel. Sabi nga sa Bible, daigin ang masama sa mabuti. Nang mabuti. Halimbawa, may masama dyan, daigin ng mabuti. Kaya therefore, yun ang isa sa mga diskarte dyan ng kapatiran na kung halimbawa, mayroon mang nang babas ngayon sa pananampalatayang MCGI, di pakita natin kung halimbawa, di ba, ayon nga sa utos, mahalin ang inyong kaaway. Di halimbawa, kung sila nagutom, pakainin. Kung halimbawa, si Badong, nagugutom yan, pakainin ng lugaw, di solve na. Halimbawa, nagugutom si Badong. Di ba? Yan man talagang pinakamatinding kaaway ngayon dyan sa MCGI. Kung nauhaw siya, di bilhan ng isang malamig dyan at painumin si Badong nang mahimasmasan yung Badong na yan. And that's normal. Daigin ang masama ng mabuti. Yan ang talagang isa sa mga diskarte ngayon dyan sa MCGI. At salamat sa inyong dalawa dyan at medyo malawak at saka malawak ang inyong pang-uunawa dyan. Kaya ako ngayon nainggan nyo ngayon makikisali sa inyong usapan. Simple lang yung pagkakaintindi mo Kasi alam mo kung bakit. Ina-actuate mo kasi yung love na natututunan mo sa Bible Rather than alam mo lahat ng interpretation, pero may isa doon, wala kang matupad. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, hindi naman aariing ganap yung nakikinig Ang aariing ganap yung natutupad. Sabi ni Gautam Buddha. Depende yan. Depende yan, brother. Kaya nga sabi ko nga bakit kayo nung panahon pa ni Brother Eli, hindi man kayo kumibo dyan. Yung pala, may kanya-kanya ka pala kayong unawa dyan. Sana ganyan ang inyong pinapalabas nung araw na yung pala Brother Eli, ganito pala yan, ganito. Mas marunong pa pala kayo sa pangaral ni Brother Eli. Sana noon pa lang nagsalita na kayo. Kaya kita mo tuloy ngayon, din kawindang-windang na tayo din, na kanya-kanya na tayong labasan ng kanya-kanya nating unawa. Dapat talaga sa isang company, kumbaga sa isang kumpanya man or isang malaking kumpanya tayo dito, mayroon talagang big boss, may manager, may mga assistant manager, mga ganun baga, may mga manggagawa.
Eh, paano naman yan isang kumpanya ay lahat manager, 'di ba? Brother Elio, Elio ba pangalan mo? O Amsat, Kamsat. Paano na lang kung sa isang company puro na lang mga manager, eh di wala nang manggagawa. Lahat na kasi puro matatalino eh. Eh kaya nga kayo nagsisilabasan. Buddha, kahit i-recite mo lahat ng Holy Scriptures, wala ka namang tinutupad dyan, worthless ka, wala kang halaga. Kung Correct. titignan mo, in a nutshell, yung sinasabi ni Buddha at saka ng Kristo, parehong-pareho lang yun. So, kahit na hindi mo na maintindihan, kahit kumbaga kunyari ako kay Brother Daniel Rason, ano? Sabihin na natin, sige, hindi niya naiintindihan. O sabihin natin marami siyang hindi naiintindihan, nami-misinterpret niya. Pero it boils down to teaching them how to love people and actuate that love. No, ina-actuate talaga nila yung pag-ibig, iginagalaw nila yung pag-ibig, no, ginagawa nila. No, kahit pa mali ang kaintindi nun, masasama ako dun eh. Rather than sasama ako sa mga tao na nakakaalam ng Biblia, pero hindi naman tumutungan. They end up Exactly, brother. Sang-ayon ako sa iyo diyan. At saka unang-una, yun nga ang utos ibigin na niyo yung mga kaaway nyo. Di shortcut, di ba? Bakit pa kailangan pa rin bigyan natin ng sitas? Basta ang shortcut doon, daigin ng mabuti ang masama. Eh kung halimbawa sa ganyan dami ng kaaway, lalo na ngayon, di mas paigi pa. Hindi na lang bigyan ng sitas, kundi brother, halika, nagugutom ka ba? Halika, kain lang tayo. Mas maigi pa. Tigilan na lang natin yung mga ganyan. Di ba? Shortcut. Christian hypocrite. So I'd rather be with those Christians na hindi nakakaintindi, pero nabubuhay sa pag-ibig at gumagawa ng pag-ibig, kesa naman doon sa mga nakakaintindi, pero hindi naman nila isinasagawa yung pag-ibig na tinuturo nila. That makes them hypocrite. Yun lang natin. Exactly, brother. Sang-ayon ako sa dyan. Di makakasundo tayo dyan sa party na yan. Bagamat nga ngayon, si Brother Daniel, hindi naman talaga yan kagaya kay Brother Eli, ang kanyang larangang dinaanan way back just a couple of years ago, kahit na magkasama pa tayo ni Brother Eli noon. So ngayon, kumbaga isi-shortcut na lang ang debate, di bigin mo, di ba? Sabihin na lang mo gaya ng utos ng Panginoon, ibigin ninyo ang iyong kaaway. Kung itinuturing niyo kaaway si Brother Daniel, si Brother Daniel is ganun din, hindi, mas maigi pang tuparin na lang ang utos ng Panginoon na ibigin na niyo yung kaaway. Sa paano? Kung nagutom ka, di pakainin niyo. Kung nauhaw, di painumin. Di shortcut. Di ba? Yung tungkol din dun sa sinabi mo sa regarding pagiging victim, Brad Elios, no? Ang ganda rin nun eh. Dapat ngayon, ito, siguro ka, nauna ako sa'yo, no, Brad Elios, kasi 2023 ako nag-exit eh. Para sa akin, wala na ring ayoko na maging unfair sa mga bagong lumabas. Teka, take two. Teka, may ulitin ako sandali lang. Kapiraso lang. Sige, ulit. No, if they see us, no, we are doing good works, na namimigay tayo ng lugaw o anuman, at pinaparatangan tayo na ipinapakita natin, at sa puso naman natin hindi natin ipinapakita, talagang sadya nakikita lang. At the end of the day, no, it's still love, no, that matters, no. Exactly. Kaya nga yan ang akin din pinagdan. Sangayon ako sa dyan, brother. Alright, sige. Sabihin na lang natin si Brother Daniel, walang naunawaan kung ano pa man. Totally, sabihin na lang natin para ma-shortcut ang debate. Dahil sa ngalan na marami na talaga ngayon galit kay Brother Daniel. Yun kay kulto, kulto. O di ba? Dahil utos ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong kaaway, di shortcut, di ba? Kung siya nagutom, pakainin niyo. Kung talagang gutom, literally gutom, di pakain lugaw, libre pa. Walang bahay, di pabahayan. Na uhaw, painumin, and that's logically exactly talagang pagkasabi mo. Sang-ayon, magkasundo tayo dyan, brother. Sige, tuloy tayo. Alam mga tiyansat, mas okay na yun. Mas okay na yung simple lang pagkakaintindi mo eh. Kasi alam mo kung bakit, ina-actuate mo kasi yung love na natututunan mo sa Bible eh. Rather than alam mo lahat ng interpretation, pero may isa doon, wala kang matupad. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, hindi naman aariin ganap yung nakikinig eh. Ang aariin ganap yung natutupad. Sabi ni Gautam Buddha, kahit i-recite mo lahat ng Holy Scriptures, wala ka namang tinutupad dyan, worthless ka, wala kang halaga. Kaya nga, sabi pa nga doon, kahit mapasaiyo man ang lahat ng bagay kung wala ka namang pag-ibig, di ba? May sitas diyan eh.
kung wala ka namang pag-ibig, di nagbumukha ka lang ano ba yan, lagay na walang laman. Diba? Anyway, hindi ko kabisado mga pasitas-sitas dyan, pero alam ko yan na talagang nakasulat yan. Alam mo, sabi nga ni Pablo, kahit ba naman ako na lahat ang sa buong mundo, pero wala naman akong pag-ibig, di nagbumukha lang din naman akong walang kakwinta-kwintang alagad ng Panginoon. Di ba ganon yun? Correct me if I'm wrong, hindi ako kabisado dyan. Kung Correct. titignan mo, in a nutshell, yung sinasabi ni Buddha at saka ng Kristo, parehong-pareho lang yun. So, kahit na hindi mo na maintindihan, kahit kumbaga kunyari ako kung kay Brother Daniel Rason, sabihin na natin, sige, hindi niya naiintindihan. O sabihin natin, marami siyang hindi naiintindihan, misinterpret niya. Pero it boils down to teaching them how to love people and actuate that love. Ina-actuate talaga nila yung pag-ibig, iginagalaw nila yung pag-ibig, ginagawa nila. Kahit pa mali ang kaintindi nun, masasama ako dun eh. Rather, Kahit hanga ako dyan sa katwiran mong iyan, brother. Yun nga rin ang aking ipinapunte. Okay, fine. Granting si Brother Daniel ay hindi talaga kagaya kay Brother Eli. Pag nangangaral, maraming nawala. Wala na ikang debate, wala na ikang online na consultation. Yun ikaw mayroong ganyan, may Area 52, may Kidirak o whatever, yung ikang asawa niya, ganito asawa niya, kayamanan, etc. etc. Basta't ginagawa ni Brother Daniel ang nararapat ayon sa kautusan, therefore logic na yan. Talagang yun po talaga ang matatawag natin na talagang biblically speaking, sumusunod siya ayon sa protocol ng Panginoon. Dan sasama ako sa mga tao nakakaalam ng Biblia pero hindi naman tumutungan. Exactly. So I'd rather be with those Christians na hindi nakakaintindi pero nabubuhay sa pag-ibig at gumagawa ng pag-ibig kesa naman doon sa mga nakakaintindi pero hindi naman nila isinasagawa yung pag-ibig na tinuturo nila. That makes them hypocrite. Yun lang. Alright. Di pagkasundo tayo, brother. Yun lang pala eh. Sabi nga dyan, aanhin mo ba? Diba? Ikaw na lahat. Pinakamagaling ka magsasalita pero wala ka namang pag-ibig. Yun nga ang ginagawa ngayon ng MCGI. Alright, sige, wala na akong mga kagaling Brother Eli doon, mga talagang debate dito, debate doon dahil ayon sa Biblia. Ang Brother Daniel, sinushortcut na niya ang lahat ng kapamamaraanan na yan sa pamagitan ng pag-ibig. Diba? Kaya nga mayroon diyang tinatawag na MCGI Cares. Yun po yun. At saludo ako dyan sa iyo. Sino pangalan mo, brother? Sino pangalan mo? Ilyo. Amsat. Sige, ikaw naman. Yung tungkol din dun sa sinabi mo sa regarding pagiging victim, Brad Elios, no? Ang ganda rin nun eh. Dapat ngayon, ito, siguro ka, nauna ako sa'yo, no, Brad Elios, kasi 2023 ako nag-exit eh. Alright, okay. Kamsat recorded na yun dito. So, 2023 ka nag-exit. Bakit ka naman nag-exit? Dahil medyo nasulsulan ka ba ni Badong or sarili mo lang yung desisyon? Bakit ka nag-exit? Dahil ba yun, mayroong pa-target dyan? May Kidirak, mayroong Area 52? Ano ang reason? Bakit ka nag-exit? Nagtatanong lang naman ako. Pero kung ang mga iyan iba kaysa iyong dahilan, edi gagalang ko yan. Para sa akin, wala na ring ayoko na maging unfair sa mga bagong lumabas Brad Elios. Alam ko syempre sila ngayon pa lang, kumbaga nasa grade 1 pa lang sila. Siguro ako nasa grade 6 na, no? Ayoko maging unfair sa kanila, pero ayoko rin kasi mag-stick as victim. Ang ganda nung sinabi mo doon nung naano ko yon. Gusto ko rin mag-move on. Nandito ako sa stage ngayon nang nag-i-explore ako sa sarili ko, kinikilala ko yung sarili ko. Nag-aaral ako sa ibang lugar, inaaral ko yung ibang mga kulto kung anong pagko-comparison. At least in that way, nako-confirm ko, nabe-verify ko na kulto nga yung pinanggalingan natin. And then Sa anong paraan? So tama nga naman yan, Kamsat. Pangalan, nahirapan kasi ako sa inyo, wala kayong mga pangalan eh. So tama yung ginagawa mo ngayon. Kumbaga sa kung ibalik natin, i-rewind natin ang panahon, ako man ganyan ang aking ginagawa. Nung ako hindi naanib, wala pa ako, kumbaga galing kasi sa Katolisismo ako galing sa totoong istorya yan. Noon, sabi ni Brother Eli, huwag mo na kayong umanib, suriin ninyo. Kasi utos nga naman talaga suriin ninyo ang lahat ng mga bagay at ikukumpara mo.
Ihambing mo ang isang bagay sa isa upang makita ang kadahilanan. Yan ay nakasulat sa Ecclesiastes. So noon, talagang nag-explore. Sabi mo nga, di ba, ni Amsat? Nag-explore ako sa lahat ng mga kulto, sabi mo. Ako man ganun din. Sinusuri ko lahat. Lahat. Kasama Iglesia ni Cristo. Born again, Katoliko, lahat na. Saksi ni Jehovah, Sabidista. Kinikita ko. At nakita ko, kumbaga sa timbangan, mas mabigat pagdating sa katwiran ang ipinangaral ni Brother Eli noon. Yun po yun. Isa sa dahilan kaya ako'y naanib dyan. O ngayon, wala ka na kamo sa MCGI at ngayon nag-i-explore ka kung alin pa dyan. Hindi ba pwedeng sabihin ko ngayon dito na parang huli na yata yung Amsat? Dahil kumbaga nandito ka lang sa MCGI noon, parang wala lang. Ano ba? Naanib ka lang ba dahil medyo nakatulog ka saglit tapos pagising mo nabautismuhan ka na? Yan naman ang akin. Kasi kung mag-explore ka pa ngayon sa lahat ng mga kulto, susuriin mo, hindi ba parang huli? But anyway, kanya-kanya, sabi ko nga, kanya-kanyang diskarte, bahala na si Batman sa ating panahon ngayon. Pero ito lang isang tanong ko sa inyo. Kayo ba dyan? Anong status sa inyong kinalalagyan ngayon? Kayo ba'y nagkakaisa? O nagkanya-kanya kayo? Or baka naman lahat kayo, puro kayo mga manager, kumbaga sa isang company, walang manggagawa sa inyo lahat yan. Kumbaga kasi sa isang kumpanya, di ba, mayroong big boss, may manager, mayroong assistant manager, mayroong isang katiwala sa isang division, sa isang branch, mga ganun. O kayo ba dyan, kanya-kanya, lahat kayo manager? O di, bahala na kayo dyan. Kasi sabi nga ng Panginoon, mayroon pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. So therefore, isa lang ang kulungan. So ngayon, kung kanya-kanya kayong diskarte dyan, paano pa din? Wala pala kayong kulungan ngayon dyan. Kaya pala siguro, bahala na kung saan-saan kayo para mapunta. I will not stop there. Na magrarant ako, malulungkot ako, iiyak ako sa mga taong nawala sa akin. Wala na ako dun, Brad Elios eh. Mas gusto ko na lang na hindi na maloko ulit. Ano yon? Mas gusto ko nang na hindi na maloko ulit. Bakit? Naloko ka ba dito? Naloko ka ba? Or kumbaga nadaya ka ba sa aral dito? Ibig sabihin, no, habang ikaw ay dinodoktrinahan, parang nakalutang lang isip mo noong mga panahon na yon. At nung mga sumunod ng mga panahon, saka ka pala nagising. But anyway, ganun talaga ang buhay, di ba? Kung meron man mga bagong lalapit, ako ang ini-encourage ko sila na wag na mag-dwell sa pinagdaanan natin. Stop na natin yun. Wag na tayo maging victim. Mag-move on tayo na at sikapin natin, wag na tayo ulit maloko. Kaya ako, Brad Elios, no, sorry sa mga believer, no, hindi naman sa kinasarado ko yung sarili ko sa Biblia, no. Pero for now, stick ako na malaman ko pa yung ibang bagay, hindi lang focus sa Biblia. Siguro darating yung time, kasi Christian naman yung asawa ko eh. Darating yung time, babalik ako sa ganung paniniwala, pero sa ngayon, nakastick ako sa gusto ko pa munang mag-explore. Gusto ko so yung asawa mo, Christian, alam niyo mga kababayan, pagkasabihin, ano ba panampalataya mo? Ano ka ba? Christian ako, Christian. Alam mo, Amsata, sana ito huhulaan ko. Siguro ikaw nandiyan ka sa mga style born again. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi na kailangan ang relihiyon. Hindi na kailangan iglesia. Tama ba ako, Amsat? Anyway, yun naman talaga sa mga. Di ba? Hindi na kailangan, brother. Iglesia, hindi na. Hindi tayo maliligtas sa iglesia. O, yun siguro ang mga stand ninyo ngayon. Hindi na ako papasok yan. Mga kulto lang yan. Pero hindi nyo ba alam? Kulto din, kung kulto lang din naman ang ating pagbabatayan. Kasi iglesia pa rin yan eh. Di ba nyo naintindihan? Born again Christian. Christian Church. Baptist Church. Di ba church pa rin yan? Di ba? Kasi sabi mo kasi kanina, yung partner mo dyan, Amsat, is Christian. Malamang sa malamang, either Trinitarian or oneness. Kasi yun man ang katwiran ng mga born again dyan. Tanggapin mo lang si Kristo sa iyong puso, ligtas ka na. Si Badong naman,
Walang problema yung kapatid na Felix. Punta ka lang doon sa ating Panginoon Kristo kasi sabi niya, ako ang daan, ha? Ako ang pintuan, walang sino mang makarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Di magsama na nga kayo. Ha? Lumabas kayo sa MCGI, nagpunta kayo doon sa mga pinagdidibatihan na pinanindigan ni Brother Eli nung araw na wala sa kayo sa pananampalatayang born again na yan. Oneness Trinitarian. But anyway, hanggang dito na po tayo mga kaibigan at malinaw naman siguro sa inyo ang mga pinag-uusapan namin. At sana ang Panginoon na siyang nakakataho, siyang nakakalam sa lahat ng mga bagay maging sa ating kaloob-loobang pananampalataya at damdamin, maging sa kanya-kanya ng ating mga puso. Nalalaman kung ano ang ating ipinaglaban dito. At sana, good luck na lang po sa inyo dyan sa mga nag-i-exit. Kanya-kanyang pananampalataya, kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanyang unawa. Pero at the end of the day, magkaalaman yan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang Panginoon kasi sa bawat isa sa atin nakalista na po ang bawat gawa ng mga may buhay dito sa ibabaw ng mundong ito. Hanggang dito lang po mga kababayan ang ating ginagawang pagsalis sa talakayan dito sa Broccoli TV. At muli ito na po si Felix Moore TV, ang inyong kaibigan, kapatid. Sa ngalan ng pananampalataya, higit sa lahat, lalo na dito sa kapatiran ng Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, na siyang pinangungulahan at ipinaglalaban ni Brother Eli since hanggang siya ay kinuha na ng Panginoon. Hanggang sa muli mga kapatid, kasihan nawa tayo ng Panginoon at iasa lang po natin ang lahat ng mga bagay sa ating mahal na Panginoon na siyang higit na may makapangyarihan sa anumang bagay. Dahil sabi nga, kung hindi niya ipahintulot, walang sino mang Herodes sa mundong ibabaw ang makapagpigil nito kung sa kanyang sarili kung ano ang gusto niya mangyari. Sabi nga diyan, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sabi nga ng kanyang anak ng ating Panginoon Kristo. Magandang araw, maraming salamat at babay na po muna.